linawin ko lang ha. Kasi 3 phases ito, Sir Ed, Ma'am, ano, Phase 1, Phase 2, yung Phase 1 yung 8.9 billion, Phase 2 yung more than 2 billion, wala nang magagawa dyan sila Senate President Escudero kasi bidded out na yan. Yeah. Ang hinahabol na lang sa review ni Senator Alan Cayetano yung 10 billion na Phase 3. Kasi dyan na lang sila pwedeng gumalaw kung pwede bang pababain pa yan. Pero yun nga, tama yung sinabi ni Ma'am Ami kanina and ninyo po na parang ang difference lang naman talaga ay around 2 billion. Ang sinasabi kasi ni Senator Nancy, huwag mong isama sa computation yung lote. Kasi ang pinag-uusapan natin, kasi hindi yan hawak ng DPWH. Sabi niya, kung DPWH ang tatanungin mo, 21.7 billion lang. Pero sinasabi ni Senator Alan, paano ka nagpagawa ng isang building na hindi mo isasama yung presyo ng lote? So dapat isama mo yun. That's why may 23 billion na pinag-uusapan. Yun. So 21 point something billion is the building and construction and interiors at saka kung ano-ano pa. Yung 2 billion difference, kaya naging 23, is bayad sa lote. Yes, around 1.6. Parang hiningi ko yung mismong kanina nakipag-usap ako kay Senate President Jesus Escudero kanina, kaya lang ayaw niya magpa-on-cam kasi sabi niya this is between Senator Nancy and Senator Alan. Pero dinitalya niya nga sa akin yan na hindi na pala nila, wala na silang magagawa sa Phase 1 and Phase 2. The Phase 1 is the core or shell, yung structure. Phase 2 is the fitting na tinatawag. Bidded out na yan. Wala na sila magagawa dyan. Yung Phase 3. Yeah, Mayan, when this story first broke out, the original amount that was being quoted was 9 billion ang original cost ng project. Kaya nung lumabas yung 23 billion, that was supposedly the ballooning from 9 billion to 23. So ano tong 9 billion? Di ba dapat parang ang intindi namin is at 9 billion pesos, tapos na yan. Yes. Kahit kasi, sir, at tandaan natin, galing pa to sa time ni dating Senate President Tito Soto, at account committee chair nung time na yun, Senator Bing Lacson, nasa 8 to 9 billion lang talaga yung original cost. Pero dahil nga, intindido naman din, even nila Senator Alan, na as we go through yung pag-construct, madadagdag at madadagdag. Pero isa kasi sa lumutang din sa hearing kahapon na ang sayang kasi natabunan dahil doon sa away, isa sa lumutang, isa sa talagang nagpapalaki ng cost, ang daming revision, Sir P, Sir Ed, and Ma'am Ami. Parang 5 revisions. Doon sa isang nakita kong dokumento, because of the 5 revisions sa plano, nagkaroon sila ng plus 500 million on certain aspect lang of the building. Kaya ang sinasabi ni Senator Alan, bakit ganun? Pa-revise tayo ng pa-revise ng plano. Ang lumabas, hindi pala nag-uusap yung nagde-design ng building at ang Senado. So ngayon, pag nakakarating sa Senate yung plan, merong ayaw, kunyari si Senator Nancy, papabago, or kung sino man sa Accounts Committee. Kaya nagkakaganon. Lalong lumalaki yung presyo. Plus yun nga. Go ahead, ma'am. Sino yung revise ng plano? DPWH ang in charge dyan, di ba? Yung designer ba? Yung contractor? O yung mga senador? Yung mga senador. Yung DPWH o nagsasuggest ba yung mga senador? Ang malabo po kasi, Ma'am Ami, ganito. Parang di ba may project management office coming from DPWH? Parang sila na lang yung nakikipag-usap dun sa nagde-design. Yung Hillmarks kasi, kumuha pa sila ng ibang pang company to design the building Ang pangalan daw ng company na yan ay IDEA. Ang sinasabi ni Senator Alan, yung IDEA na yan, nakipag-usap ba yan sa mga senator? Sabi ng DPWH, hindi. Sabi niya, kinonsulta ba yan ang mga Senate employees? Hindi rin. So for example, Ma'am Ami, yung detalye lang nito. For example, may isa daw, kunyari daw sa offices, lalagyan nila ng isang room para sa director. Tapos magre-reklamo ngayon yung mga, for example, yung certain department ng Senate ngayon, kasi may mga department na 3 ang director, 5 ang director. So babaguhin na naman ngayon yun. Yun yung mga variations and revisions. Mayan, ang nagbabaluntong cost na to dahil sa mga requirements ng mga mag-oopisina dyan. So it's really all about this Phase 3, 10 billion is all about the furnishings, the interiors, etc., etc. Hindi malinaw kung yung buong 10B, Sir P, dahil lang sa differences. Pero isa sa kahapon, kasi since first hearing pa lang naman, isa yun sa parang lumalabas na nagpapadagdag ng presyo. Yung paulit-ulit pa-revise ng pa-revise, kasi nagdadagdag din ng presyo yung contractor kasi na-extend yung days of work nila Pero Imbis na dapat may sino humihingi ng revision?
Saka sinong nag-a-approve? Sino yung approving authority? Sino yung nag-request? Saka pwede bang basta-basta yun? May kontrata yan eh. Anong process doon para ka magpa-revise ng kontrata? 500 million madadagdag, sobrang laki nun. Correct. Yun po yung kahapon na hindi masyado pang naliwanagan. Pero pinakita kasi ni Senator Alan Cayetano na dapat ganito yung process nyo. Dapat in between, nakikipag-usap kayo sa Senate. Yun yung missing link. Yeah. Parang dumidiretsong usap yung designer, contractor, at yung PMO DPWH. Parang binibigay na lang nila yung final plan sa Senate nang walang consultation. Yun yung lumalabas kahapon. Ibig mo sabihin, Ibig mo sabihin yung... yung approving authority. DPWH, di ba? Kasi po sila yung nagmamanage eh. Sila yung PMO, so yes. Yeah. Pero ibig mo sabihin, Bok, na yung DPWH ay kusang nagre-revise ng walang konsultasyon o pressure from the senators. Parang ang hirap naman i-imagine nyo na nagkukusa lang DPWH, magdagdag pa tayo nito, magdagdag pa tayo ng ganun. At yung mga senador, ano nangyayari doon? Ba't gumaganda ata yung building natin? Bakit ka nag-submit ka pa ng plano? Para ano yun? Opo. Hindi ako sure, Sir Ed, kung sa buong building ganun yung nangyari. Malinaw talaga din sa document kahapon at sunagot ni Yusek sa DAIN na sinabi, nung tinanong siya ni Senator Alan na, yung ideya na yan, yung gumagawa ng design, kinausap niyo ba yung senator? Sabi, no, none, walang pag-uusap. And yung ideya, wala rin consultation with the Senate employees. That's why yung detalye, for example, sa mga rooms, hindi nagpapareho sa needs ng senators at ng mga Senate employees. So yun nga, may 500 it's really all million about the so far furnishings. na dagdag. When they're talking about details, Mayan, it's really about the furnishings. Siguro gusto may magandang opisina. I don't know. But really, cost would jump pero because of sinasabi that. ni Mayan, hindi kinukonsulta yung senators about it, about yung furnishings. At nagbabalo ng kusa. Parang, Baka hindi sinabihan, pala ito gusto na senador. It sounded like that to me kasi when we saw the Senate, the report from the committee of Senator Alan Peter Cayetano, there were some details, at least general details, issues on redesign. Okay, that's one. I don't think it has to do with structural redesign kasi tapos yung building, Hindi naman siguro yan, So it's really the details, the furnishings, okay? Mga siguro, gusto magandang kortina, magandang tiles, o magandang wood siguro yung mga interiors, or I don't know, baka may jacuzzi, magandang banyo. That would really push up costs. Yeah. Okay, the other thing is, dun sa report ni Alan Peter ni Senator Cayetano is that may mga questions pa, and yet, despite that, questions on quality. But that was my question to you, Mayan, kanina. So who is pushing for all these revisions, all these improvements, whether cortina or jacuzzi or whatever they are, who is the person or the group that is making all these decisions to add on all these other expenses? Is it the staff, the senators, or yung DPWH o yung designer? I mean, di ba? Hindi naman nila pera yun eh. Correct. Hindi, Sir Ed, dahil nga sa nangyari kahapon, hindi iyan masyadong na detalye. Pero lumalabas nga na may mga decisions na nagawa na yung PMO and DPWH na nung nandun na, tsaka lang nakita nung kinonsulta yung Senate na, bakit isa lang yung room ng director? Bakit isa lang? May mga additional requirements, Bob. Parang ganon. Yun. Tapos, it sounds like additional requirements, Mayan, coming from the senators. Yes, additional requirements and yung pagtatama ng pangailangan nila. Mukhang hindi tumutugma. And siguro, sir, idagdag ko lang, isa pang sinasabing nakakadagdag doon sa presyo is katulad nung sinasabi yung landscaping ng mismong buong building, 600 million pesos. March 2023 para binigay ni Senator Nancy. Wala daw balik. Hindi sila binalikan. So parang ang sinasabi ngayon is ang tagal. Baka nakakadagdag sa delay yung matagal na pag-approve. Kaya dun sila, isa yung sa point na pinag-awayan nila. Nasa nasabi Senator Alan, 15 months kang nagre-review. Pero teka, balik mo lang, landscaping 600 million? Yes. Oo nga. Higit kalating bilyon ang magpapatubo ka ng sobrang pagkakantita yan. Ewan ko lang. May just sinika. Mahal nga mahalaman ng mga plantito, Bob. Magsabog ka na ng carbon grass. Hindi kasi 600 million. Ang budget ng
Sabagay, million, hindi naman billion eh. Pero May yan, confirm ba yung Ayun presyo na. nila 600 million? Kasi baka yan ang headline bukas sa maraming dyaryo. 600 million for landscaping. Landscaping, yes. And then, sir, meron pa nga meron pang 200 million na nabanggit si Senator Alan kahapon Para sa sa? CCTV. Sabi niya, CCTV. So sabi niya, ano yan, buong Metro CCTV? Manila? Sasabihin mo, CDR, wala na CDR King. CCTV. may 168 Baka naman. bawat kwarto kasi may CCTV. May Lazada. Pero linawin lang natin, bakit biglang pumasok si Senator Binay doon sa hearing? At what point siya pumasok doon? Kalagitnaan. Ma'am Ani. Ano yung nag-trigger sa kanya na bigla siyang pumasok? Kasi yun yung reklamo ni bakit ka biglang papasok-pasok dito, di ba? Yun ang reklamo ni Senator Alan eh. At what point yun? Ano yung trigger? Linawin lang natin, Ma'am Ani, hindi na member ng komite si Senator Nancy. Ah, So, pero yes, pwede yes. naman siya talagang umatenda sa senator. So, okay lang yun. But, pumasok siya nung na-establish na paulit-ulit si Senator Alan and umayon yung DPWH na 852 days nang delayed ang construction even before sinuspend ni Senate President Jesus Cordero yan. So nung medyo lumabas na yon, tsaka yung mga sinasabing hindi nag-uusap ang Senate at tsaka yung designer, yun, bigla na lang, actually akala namin patapos na yung hearing. Kasi ano na yun pasado alas 3 na ng hapon. Biglang dumating siya. So parang, oh no, eto na to. So ayun na nga. Ano nangyari na? Alam mo, Mayan, medyo matagal-tagal na rin na panahon na hindi natin narinig si Senator Cayetano na humirit ng ganito, di ba? Alam mo naman, mabilis sa mga comeback nito ni Senator Alan Peter Cayetano, tsaka medyo masakit pag humirit. It's been some time, Mayan, no? Oo. Sir, alam mo, naalala ko, I'm sure naalala mo rin, yung pinakahuli na talaga matatandaan mo, yung nagsagutan sila sa hearing ni Senator Trillanes, yung sinabihan siya ni Senator Trillanes, yun yung talagang kasagsagan Tsaka kung talagang debate, sanay talaga si Senator Alan. Pero siguro share ko na din sa inyo, story ko to mamaya sa Frontline Primetime Kung huwag natin kalimutan, may ibang present na senador kahapon, si Senator Robin Padilla. Oo, Papansin nakita sa mga namin. footage natin. Sa footage natin, kain siya ng kain, di ba? Yes. Habang nagkakaroon ng debate. So tinanong ko siya, hindi ka bakit habang hindi mo naman sinuspend agad? Sabi niya, time na nandun siya, ilang ibang senador. Kasi big one. Nung nagde-debate na yung dalawa, saka siya kumain. And first, siyang nakitang muli, kumpis. Kita niya yung suspend. Pero kasi nagpasuspend si Senator Robin Padilla, binilang ko, more than 30 minutes nang nagde-debate yung dalawa. Na ang sinabi kinausap ko rin Senate Majority Leader Tolentino, sabi niya, dapat hindi nangyari yun. Because from the start, dapat may nag-move na to suspend nung nagkakainitan pa lang. Masarap yung Was it within Senator Robin Padilla's prerogative to suspend, to ask for suspension? I mean, is he a member or a vice chairman of the committee? He's a member. So he can move to suspend. Pero tandaan din natin, Sir P, na nung nagpa-suspend siya kahapon, hindi rin in-acknowledge si Senator Alan. Sabi ni Senator Alan, hindi na, sabi niya, kasi patapos na rin naman kami, sabi niya. So, hindi ko rin alam kung pakikinggan siya kung sinuspend niya in the middle. Oo, kasi mahirap nga rin ng Yung chairman, mabilis yung palitan ng dalawa, I'm sure na overwhelmed din to mukhang nag-stress eating nga to si Senator Robin Padilla. mukhang overwhelmed siya sa ibang bagay. Kawawa rin. Ang si Senator Tolentino as majority leader, kung nandun siya kahapon pero umalis siya agad because may mga visitor siya. Sana daw napadelete sa record ng Senate yung mga hindi masyadong magandang nasabi, like Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites, nabuang ka na, Day. Yun, pinaka-paborito ko, nabuang ka na, Day. So medyo dapat daw napadelete yun. Who So else ano was na in the latest room? ngayon, Mayan? Ano na yung latest development dyan sa away ng dalawa? Kasi magpa-file nga daw ng complaint sa Ethics Committee. Considering lang naman. Ano yung pinakabago ngayon? So far, yun yung pinakabago, Ma'am Ami, na ipapakuha ni Senator Nancy yung buong transcript.
ipapaaral niya sa legal team niya kung meron silang grounds para nga mag-file ng ethics complaint laban kay Senator Alan. So far, walang sagot si Senator Alan, kaya na pa rin kami nangungulit sa aming sa kanyang team. So hinihintay namin baka maihabol pa sa report for the prime time news. Okay, Mayan, is there something to what Senator Nancy Binay has been saying na this is parang shadow boxing to in relation to the Taguig Makati turf war, territorial war? Is there something to that? I mean, we're hearing things like baka we might see a Binay run in Taguig. Is that in the horizon? Is there some possibility to that? Hindi ko masabi, Sir P. Kasi kung si Senator Binay talaga kausap mo, kumbinsidong siya na it's all about that. That it's all about politics. Pero si Senator Alan, with the backing of Senate President Chief, ang kanya is parang, teka muna, parang ang sinasabi niya ng Senator Alan dito is, bago tayo manita ng budget ng iba, tignan mo rin muna natin kasi yung budget ng building natin na parang overpriced sa 23B. Yan sinasabi ni Senator Alan. And halatang masama ang loob ni Senator Cayetano na sinabi ni Senator Nancy na it's all about politics. Kasi sabi niya, pa-interview ko ng pa-interview. Sabi niya, hindi ako nagpapa-interview. So, may ganun talagang personal silang ganito dalawa. na lang. Ganito na lang. Senator Nancy Binay's term is ending. She has reached her term limit. What's her plan? Is she running in Makati? Or by some stretch of our imagination, will we see her running in Taguig? So far, ang alam kong inclination niya ay to run in Makati as mayor. Okay. Yun. Pero may dito sa nangyari ngayon, you think yung mas mukhang lalong madidelay yung construction, ano? Kasi si Chis Escudero nga sabi niya palagay ko, we cannot move in next year or even 2026 So mukhang totoo nga na, mukhang ano na yan, super delay na talaga yung building na yan. Opo, super delayed, Ma'am Ami. Pero alam mo, triggered dyan sila, sila Senate President Escudero. Kasi sinasabi nila, bakit nyo kami ngayon mamadaliin sa pag-review? 852 days lang ang delayed yan So bigyan nyo kami ng time mag-review. Kasi 10 billion din itong pinag-uusapan natin. Yun. Okay. Pero sa tingin ko sa huli, mahihirapan silang paliwanag yung 600 million na landscape. Yes. Kung Carabao grass lang naman. Well, can you imagine the impact of 600 million on agricultural Totoong halamang makakain. Agricultural budget pala sa Metro Manila, no? Versus landscaping. I'm being cynical. Bigyan natin ng chance kasi ang sabi naman nila, ang pangako daw ng bagong Senado ay iconic, functional, at green building. Green kasi. Ayaw yung Kasi green. 600 million yung landscaping Kaya green building yan. Mahal pala mag-green building. But honestly, when you talk about green, iconic, and sustainable, that's shorthand for expensive. Mahal yung mga ganun, consultant fees alone, the design Energy alone, saving yun, just to be able to say na maraming environment-friendly building mo. Di ba? Mahal yan. Opo, totoo. Mahal naman talaga. At more than half a billion. Napatanggal ng salamin si Ayaw Ed. pabayaan ni Sir Ed talaga yung 600 million. Okay, sige. Fertilizer na. Maraming salamat, Mea Los Baños, Thank you, News 5 sir. correspondent sa Senado.